The Super Lolo Show. Magandang hapon po sa inyong lahat. Lalo na yung ating mga co-senior citizens na nakikinig. Ako po si Coach Gus Hoya. Welcome po sa The Super Lolo Show. Ako po ang inyong host sa hapon ito. Kasama ko ang aking co-host na si Dr. Raul Palma. Magandang hapon, Coach Gus. Magandang hapon po sa inyo. Nagpapasalamat po kami, bagong lahat, nagpapasalamat po kami sa ating acting admin, na si Sir Benjamin Amba. Nagpapasalamat din po kami sa ating Vice President for Media Affairs na si Benny Malikdem. And walang iba po kung hindi ang ating President and Founder, si Honorable Efren Rafanan, President and Founder ng BBM CIA. Maraming pong salamat. Pati na rin po sa ating technical staff. Ito po ay magiging possible lamang dahil naandyan sila. Maraming po salamat. Okay, Doc. Yes. Simulan na natin ang ating very exciting show para sa ating mga senior citizens. Napaka-interesanting paksa ang ating pag-uusapan ngayon. Coach Gus. Simulan natin sa kasinungalingan. Mali ande. Tama po yun. Kasinungalingan or myth. Ang gagawin ni Doc ngayon ay meron tayong every time meron tayong mga myth, no? Mga paniniwala, sabi nga, lalo na sa mga senior citizen na matagal na, no? Matagal nang sinasabi natin pero mali pala. Ang unang-una, ito ay naririnig ko lagi sa aking mga lolo at lola. Wala na po sila. But anyway, ang aking mga magulang, no, na laging sinasabi yun nung tumatanda na sila. Ito yon. Matanda na po ako. Matanda na ako eh. Pag tinanong mo, bakit nakahiga po kayo? Kasi matanda na ako eh. Ba't hindi kayo sumama sa reunion? Kasi matanda na ako eh. Or, bakit hindi tayo pumunta kay ganito? Kasi matanda na ako eh. Doc, is this a common thing na sinasabi ng ating mga senior citizen? Yes, magandang hapon po sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood, no? Tulad na sinabi natin kanina, Coach Gus, itong programa natin ay kakaiba dahil ating pag-uusapan yung mga bagay-bagay na akala nila tama. Yung pala, hindi nararapat. Sabi nga nila, hindi porke ginagawa ng madami, tama na. Okay? Lalo na sa sitwasyon na yon, yung matanda na ako syndrome. Sapagkat yung nasa na yan nasa kultura na, kumbaga. Anong tawag dito sa English, sabi nila ingrained in our culture. Yes. Okay? Bakit? Paano diniktahan na tayo ng mga sinauna pang tao na pagdating mo ng edad na ito, pag ikaw ay nag-retire na, ay matanda ka na. Hindi naman totoo yun. At lalo na ngayon, na ang lifespan ng mga tao humaba na ng humaba dahil sa advancement sa health, teknolohiya. So, lalo na ngayon na hindi ninyo dapat tanggapin yung ganyang klaseng pag-uugali o pagpipuwersa ng isang kaalaman. Okay? Ang tawag kasi dyan, social labeling Coach Gus. Yung bang just like in any other issue, no? Pagka sinabing, ex-prisoner yan, masamang tao yan. No? That's social labeling, no? Pero dito naman, ang social labeling, parang sabi mo nga kanina bago tayo magsimula, Coach Gus, nagiging automatic na pagka ikaw ay 60, na ikaw ay nag-retire, ay wala na, hang the gloves.
Yun nga. Tapos ng boxing. May effect po ba yung paglagay niyong sinasabi? Yes, katulad ng nakikita natin sa madami. Approaching pa lang sila sa edad na yon, nagsisimula na silang mag-slow down. Nagsisimula na. So, kahit kaya pa nila at may improve pa nila ang sarili nila, dahil nga sa sinasabi, sa kasabihan na patanda ka na, pa-retire ka na. Dapat bawas-bawasan mo na, mag-slow down ka na. Ang napakalaking psychological effect nun sa ating mga seniors, no? Na sa tutuusin, pag tinanong ninyo mga senior, gusto nilang alisin yung artificial na boundary na yan, yung invisible boundary na yan. Artificial na boundary. Yes. Napakagandang tandaan yun. Yes. Artificial na boundary. Kasi hindi naman talaga totoo. Ang dami-dami nga dyan na kailan sila naging presidente ng kumpanya nila nung sila yung mga 70 na, 75. O naging presidente ng Pilipinas. Naging presidente ng Pilipinas. See? Okay. Ibig ko sabihin, life does not end with a number. Hindi natatapos ang buhay, no? Hindi natatapos ang improvement at pagpapatuloy ng aktibidad dahil sa isang numero lamang na kung tawagin natin sa English ay arbitrarily defined, no? No. Kaya lang, yun nga, sa kasamaang palad, napakadaming seniors na naapektuhan nito at dapat simulan na natin alisin yan sa pag-iisip. Tama. Meron nga ngayong Coach Gus na parang isang bill, no? Na pinapasa nila sa Congress at Senado na nire-require ang mga kumpanya to hire more senior citizens in their companies. Okay. At saka meron na talaga tayong existing na law na hindi mo pwedeng i-marginalize itong sector ng society na ito, mga seniors. In fact, sa mga promotion, hindi mo pwedeng sabihin na ang rason mo bakit hindi mo ipinromote dahil may edad na. Hindi mo pwede yan. Hindi na pwede yan. Okay. So, ang ibig ko sabihin, gamitin natin itong mga batas na ito para ma-inspire, para ma-motivate ang ating mga seniors na ipagpatuloy pa rin ang kanilang dating pamumuhay o mas maganda pa. Meron pong akong natatandaan na word para dyan. Alam mo, nawawalan po sila o tayo sometimes, no? Na tinatawag na significance. Yung bang ating importance sa isang community. Akala natin, dahil tayo umabot, matanda na ako hindi na ako pwede mag-participate sa ganito. Hindi ako pwedeng dumalaw sa ganito. It's, sabi nga, age is just a number. Kung kailan pumatak eksakto yung birthday niya na 60 years old, okay, saka nakaramdam ng mga sakit-sakit sa katawan. Tama ho yan. May sinabi si Doc kanina ano yun, Doc? Psychological. Nagiging automatic kasi. Okay. Dahil basta anything na ilagay mo sa isip ng tao at sa tagal ng panahon na talagang palaging yun ang ginagawa, yun na nga, napupunta na, nagiging culture na. So much so na yung culture already dictates what happens. Sabi mo nga, eto, 59 itong tao na to, 59 years old. Kinabukasan, nag-60. Biglang nanghina na. Di ba? So, sabi ko, isa yun sa psychosomatic effects. No? Ng, walang iniiwan mo yan na Coach Gus doon sa power of suggestion. Okay. Di ba? Power of suggestion yan Pag matagal mo, at saka nakikita niya sa lahat Sa office nila, nakikita niya, yung mga matatanda, slow down na. Hindi na binibigyan ng so much responsibility dahil matatanda na. Sabihin pa, naku, malilimutan yan. Yung project natin, malilimutan. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Because yung ating brain, as long as you use it and train it well, hindi basta-basta mawawala yan sa iyo. Hindi basta-basta mawawala. Okay. Which reminds me, Doc, no? Narinig niyo po yung movie, no? Na Expendables?
Narinig ko. Oh, expendables. Ito yung mga made up of mga artista na mga sikat noong araw, no? Na bumabalik. Parang bumabalik, expendables. Pero dapat talaga ang title nun, hindi expendables eh. Ano yun? Dependables. Dependables. Because sabi nga, naging senior sila, senior citizen, naging senior na ang edad. They're still dependable. Yun nga, even in our, sa sining, no? Sa arts. Sa arts. Okay? Oh. Isipin nyo na, ewan ko kung tatandaan nyo rin itong movie na ito, Soylent Green. Soylent Green, oh. Biro mo, dahil yung mga matatanda na, ginagawa na nilang biskotso. Di ba? Oo nga pala. So, isipin nyo, isa yan sa mga responsibilidad ng sining. Ayusin ang kultura. No? Oh. Totoo yun. Pero Totoo pagka nagbibigay kayo ng mga mensahe na counterproductive, na nawawala ang relevance ng isang grupo o isang sektor ng tao, palagay ko hindi tama yun. Actually, maganda naman ang nangyayari ngayon. Kaya nga, kailangan, tama ka, Doc, it is our role, no, sa sarili natin, mga individuals, to change our mindset. Dahil itong ating government, na makikita nyo na napakaraming programa bukod sa mga benefits, benepisyo, lahat na binibigay sa ating mga senior citizen. Yes. Okay? Tatalakayin natin yan sa one of our episodes. But napakarami. Pero kung tayo mismo, mga senior citizen, ay hindi natin i-appreciate yan at saka hindi natin, sabi nga, on our end, gagawin yung part natin. Diba? Kasi kahit anong gawin, kung tayo ang iniisip natin ay puro yun nga, wala nang pag-asa, matanda na ako, hindi ko nakakayanin yan, hindi pa nga ginagawa, no? Kailangan hindi mawala yung pag-iisip na maging continuously productive. Continuous, that's a very nice term. Continuously productive. Yeah. Okay. Anyway, Doc, Yung iba pa nga, sorry. No. But in, yeah, please. yung iba, masama pa ito. Yung mga benepisyo binibigay sa senior, they make it a reason to slow down. Yun nga. Libre na ako sa sini ngayon eh. Oh. May 20% ako eh. Oh. So, ibig sabihin, kaya ako binibigyan ng mga ganyan kasi mahina na ako. See? Well, it should not be the case. Exactly. You take it as something, as a reward for your years of toiling, working, not only for yourself but for other people. Mm-hmm. Pero don't take it as something that will, make you belittle yourself as a senior. Mm-hmm. Oo. Di porke libre ka na sa sine, sa parking space at kung ano-ano pa, you have the right not to be active, no? Oo. Doc, anong suggestion mo as we close this topic? Anong suggestion mo sa mga pag nakakaramdam na gano'n, no? Kasi marami sa ating senior citizen, yung mga anak nila, sabi nga may mga asawa na, may mga pamilyang sarili na, so nagiging nai-intensify, na-magnify yung kanilang feeling na gano'n. Anong maisasuggest mo para mawala yun? Kung maaari, minimize or totally mawala yung ganong feeling. Yeah. First is the realization that, yun nga, sinasabi natin, artificial barrier lang yan. Okay? May mga nagsabi lang yan nung araw. Okay? Baka yung mga nagsabi niya nung araw, yung mga ayaw na magtrabaho. Pero hindi totoo yan. So, number one, nalagay sa isip mo. Pangalawa, there's so much you can do. Remember, when you become senior, you do not lead by example. You lead by wisdom. You lead by wisdom. Yes. Okay. Kasi all the things na nadaanan mo, can be used by the generation after you, whether at work, no? Or in your family. So, the importance, the relevance, and the significance of a senior, no, in a group, an organization, a family, cannot be, overstated. So,
it's just like going into war, and you have a general who is battle scarred, who really went through battle, and who knows the techniques, okay, in life. Yun yung wisdom. Eh, dito naman sa buhay natin, like for example, my profession, okay, wag na ako, iba na lang. If you, for example, you have a 65 or 70-year-old internist, okay, iharap mo sa kanya yung isang summa cum laude na bagong graduate, walang panalo sa kanya yun. Kasi wisdom yung sa'yo eh. Alam mo na eh kung anong mangyayari. See? Yan ang yun ang ng senior, yung hindsight, nasa iyo na. At yung hindsight mo nagiging vision na. Hindi na hindsight. Nagiging foresight na because you've gone through it. So, talagang, kita mo naman yung mga members ng mga board of directors, mga puro seniors yan. Senior, oo. Kasi why? Policy making sila. And in policy making, experience and wisdom cannot be beaten by any academic Experience and wisdom. Ayan po, sabi nga, napakaganda. So, ang Experience and self-worth wisdom. mo dapat tumataas Okay. habang nagkakaedad. Yun. Can we instead replace that statement? Palitan natin yung sinasabing matanda na ako ng another statement. Life begins at 60. That's true. Because Okay. noong araw, sinasabi nila, life begins at 40. Pero ngayon, mataas na ang lifespan. Tama. Kaya life begins at 60 na. 60. So pwede tayo mag-enjoy. We can have fun. We can really sabi nga enjoy life. Napakarami pang Because- years. Sa totoo lang, when you become senior, you actually have more time to do more things. Okay. Especially those that you were not able to do before. Aha. Because you were trying to work for your family, getting children to school, etc. Oo. Ngayon you start working for yourself. Yes. Oh. Yes. So, So may meaning, sabi nga, may significance, bumabalik ang dignidad, dignidad. dignidad na nawawala na sa iba. That's So we're looking now, kaya ang ating title ng show ay Super Super. Lolo. Lolo. Ibig sabihin hindi ordinaryo, kundi extraordinary. Marami pa po tayong topics na tatalakayin, and sa ngayon, huwag niyong kakalimutan ang ating palabas, The Super Lolo Show, tuwing Lunes, Miyerkules At at Biyernes. From 4 o'clock ng hapon hanggang 5 ng hapon is 1 hour of different topics para po sa inyo, sa ating mga super lolos Sa ating- and lolas na rin. sa ating Okay? lahat. Sa ating lahat. So, yun po. Break muna tayo, station break muna tayo bago sa next topic natin. The Super Lolo Show. Okay, so how do you maintain Yeah. the fitness of your body? Mhm. Okay. First, you have to make sure that your body is ready for exercise. So, tandaan niyo po yan. Your body is ready for exercise. So, paano po yun? Anong ibig sabihin nun? Simple. Kailangan po magpatingin tayo sa ating kaibigan o friendly manggagamot, dahil siya talaga ang magsasabi sa inyo kung anong estado meron ang inyong katawan, at siya ay mag-a-advise sa inyo. Iba-iba, tandaan ninyo, iba-iba ho ang klase ng exercise. Narinig nyo na siguro yan. Merong aerobic exercise, no? Cardio exercise, Yes. no? At saka meron yung mga talagang continuous na pang cardiac exercise, yung mga Zumba. Zumba. Okay? So ito lang masasabi ko. Ang una nyo ilagay nyo sa isip, walang one exercise fits all.
Okay? Hindi pa pwede na sasabihin nyo sa isang grupo, like for example, 20 kayo na magbabarkada na mga seniors, mag-ano tayo lahat, mag-treadmill tayo, sabay-sabay tayo. Okay. Yan ang number 1. Huwag kayong padadala sa peer pressure. Okay. So, advice ng doktor, malaman nyo ang estado ng katawan ninyo at ma-advisean kayo ng tamang klaseng exercise and exercise individually. When I say individually, hindi naman yung mag-isa kayo. Ibig sabihin, individualized. Kanya-kanya yan. There are no two bodies that are alike. Okay? If you can exercise the way Coach Gus exercises, well and good. Kahanga-hanga yan sa edad ninyo na 60 plus na you can still have these rigorous routines. Okay? But if not, don't do it. Okay? Don't do it. Alam nyo, meron pang isang pressure noon na yung sinasabi, there is a 150-minute weekly requirement. Wow. So what is that 150-minute requirement every week? Ibig sabihin, what? 30 minutes a day for at least 5 days. Okay? Tama ba ang aking mathematics? 30 times 5 is 150. So yun sinasabi nila, if you can do that, no? Pero ang problema, sinasabi nila, for all exercises. Again, hindi individualized. Okay? So, ano ba ang sinasabi kong individualized? Okay. If what you can do is walking, okay, 20 to 30 minutes a day, at least 4 to 5 times a week, then yun ho ang exercise na gagawin ninyo. Ibig sabihin, wag ho kayong magpupumilit ng exercise na hindi akma sa kondisyon ng katawan ninyo. Ang exercise na para sa inyo, yun ang pinakamaganda para sa inyo. Tama po. Huwag kayong gaya-gaya. Okay? At sabihin nyo, bakit si ganitong artista, 70 years old na, tawag nito, nagbabaging pa. Okay? No. Huwag niyong gagayahin po. Lalong-lalo na yung mga hindi ganun ka-athletic o ka-aktibo noong araw. Okay? Do not plunge into an exercise na hindi nyo kabisado at hindi kabisado ng katawan nyo. Okay? I'll tell you a story. Ito, doktor na ito. No, we had a young professor. No? Meron kaming professor, 40 years old siya. Talagang siya, tennis buff. No? Okay. Mahilig sa tennis po. No? So every day, tennis siya. Anong problema niya? At his age, ang kalaban niya yung mga 20 years old. Ang kalaban niya, mga 20, okay lang mag-tennis ha. Lalo na siya, kaya niya dahil nagte-tennis talaga siya at 40 years old naman. Pero, ang problema, yung kanyang tennis was competitive tennis. Nako. Yung nakikipaglaban ng score. Para manalo. At ang kalaban niya, yung mga bata in their 20s. So ano nangyari? Na extend niya ang kanyang puso. Ayun. One day, he just dropped dead in the tennis court. Okay? Hindi ko kayo tinatakot. Anong sinasabi ko sa inyo? Yung kaya ng katawan nyo, gawin ninyo. So, paano malalaman ng kaya ng katawan nyo? Patingin po kayo sa inyong doktor, sa inyong health professional. Get an examination, annual or biannual. Importante po yun. Yes, to be sure. Okay? And then, of course, yung ating diet na sinasabi. Kaya nga kailangan kompleto ang ating dieta. Walang pwedeng i-miss na nutrient. Okay? Pagka may problema na sa mga metabolismo like sugar, cholesterol, etc., di ipatimpla ninyo sa inyong doktor at nutritionist yung nararapat na diet sa inyo na magiging kompleto pa rin ang nutrition ninyo. Okay? And then, you go on with your physical activity which is again tailor-fit for you and your body. Okay. Okay?
So yun po ang isa sa mga tips natin. Gagawa kayo ng exercise na kaya ninyo. Basta tandaan ninyo, paano nyo malaman na kaya ninyong exercise? Pagka hindi na kayo nag-e-enjoy sa ginagawa nyo, ay ibig sabihin, ayaw ninyo yon, hindi nararapat sa katawan nyo. Palitan ninyo. At saka, lastly, ang exercise po ang importante, regularity. Ginagawa nyo ng tuloy-tuloy. Huwag yung mag-exercise kayo ng heavy ng 1 linggo, tapos 1 linggo naman wala kayong gagawin. Tapos saka na naman, hindi ho ganon. Malilito ho ang puso ninyo niyan. No? At saka yung systems ninyo sa katawan. No? So, you have to, that's why they say, you have to have regular exercise. Kasi you are training your heart. You are training your circulation, blood circulation. And remember, with proper diet and concomitant proper exercise, mag-i-improve din pati yung inyong mga mental faculties, including memory. Yan. Yes, alam niyo po, that's a very, very important thing, no? Proper diet at saka exercise na masaya kayo. At saka syempre, angkop. Angkop na rin. Hindi dahil si ganito ay 3 oras mag-zumba, pati ikaw 3 oras ka rin magsusumba. Hindi, not necessarily, no? Not necessarily. Ako, I have been, may mga nagtatanong sa akin, Coach, bakit hanggang ngayon lumalaban ka? Ba't hanggang ngayon ay very, very straight? Parang halos nasa gym ka lagi. Ang hindi alam ng iba, in my 20s, okay, which was eons ago, no? Ng panahon ng mga dinosaur. Anong age yan? Ice Age. Ice Age, no? Ice Age. Yun na yung kinagisnan ng aking katawan. And kapag ako ay tumigil, ako po naman ay manghihina. Okay? That's why tuloy-tuloy po yung aking programa ng exercise, my exercise program. Pero remember, kung ano po yung hindi ibig sabihin, yung ginagawa ko noon, okay, nung ako'y 20 years old, ay ganun din ang gagawin ko ngayong ako'y 63. So medyo common sense. Diyan papasok ang common sense din, no? Okay, anyway, marami pa tayong pag-uusapan, napakarami pa tayong pag-uusapan, but again, because of time constraint, we will go now to a very, very important topic, no? Na again, napakaraming senior citizen, napakaraming elderly ang nakakaramdam nito. Ito po yung tinatawag na, Doc, low back pain. Lower or low back pain. O yung, aray ko, sumasakit yung aking likod. Laging ganoon. Yung likod naman, napakalaki ng likod, no? Pero bakit laging dito hawak sa smaller part ng likod? Sa baba. Sa baba. Okay, so briefly, tatalakayin yan ni Doc Palma. Doc. Okay. So, salamat. Siguro, ang una kong tatalakayin, yung tanong ninyo, bakit low back ang problem? Di ba? Of course, meron ding sumasakit yung likuran ng dibdib. No? Mas mababa pa. O yung leg, no? Neck pain. Pero very common. Bakit kaya yung low back? Because tandaan ninyo, hindi tayo katulad ng ibang mammals. Pag nakita niyo ibang mammals, naglalakad sila on 4 legs. Okay. Tayo kung maglakad, 2 extremities. So ano ibig sabihin? The weight of our bodies are concentrated at the lower area, lower back area. Pero, sa sobrang bait ng Diyos, yung ating spine o yung gulugod, no, sa Tagalog, nilagyan niya ng mga istruktura, no, kung saan mapoproteksyonan yung laman ng gulugod. Ano ba ang laman ng gulugod? Yung spinal cord. Yung spinal cord po yun, yung continuation na mahaba na nerve galing sa brain. So, from the brain, tuloy-tuloy yan.
galing dito sa pinakamataas ng part ng leeg, nagiging spinal cord ang brain papunta rito sa pinakadulo ng inyong spine sa may puwitan, no? Now, ano yung sinasabi ko mga struktura? So siguro mag-start ako doon sa pinaka-common na alam. Madaming may alam nito eh. Yung tinatawag na disc. Disc, Okay. slip disc, Disc, yan. whatever, Yung disc po, ano ho yan? Malambot na nakalagay in between two bones of the spine. So ano ibig sabihin? Siya ay shock absorber. Oh, okay. Para pagka tayo tumalon, tumakbo, nakatayo ng matagal, hindi magkakaroon ng fracture o Parang masisira shock yung absorber. Okay, parang shock masisira sa yung kotse. gulugod. Okay, Yes. Ang problema, through time, no? Habang tumatagal, natutuyo yung shock absorber na yan, yung disc na tinatawag. Okay? Pag natuyo siya, mapupunit yung shock absorber at yung laman niya na dapat nagpoprotekta doon sa gulugod para hindi magbanggaan, lalabas. Yun yung tinatawag na, kaya tinatawag na slipped disc, nadulas na yung disc. Okay? Nadulas yung disc, so ano mangyayari? So makikita nyo yan pagka may x-ray, yung distance between two vertebral bones yung buto. lumapit na kasi nawalan ng disc material. Yun po ba sinasabi nilang buto sa buto? Tumatama? Well, eventually ganon. Eventually. Okay. Pero that is not the worst effect there. Because in between your spine, no, yung bones ng spine, meron tayong tinatawag na nerve root. Yung nerve root po ay yung mga ugat na nanggagaling sa spinal cord, dumalabas doon sa isang butas. Madaming butas yun, bawat level, no? Yung spine natin, ano? Mula sa liig hanggang sa baba, no? May mga butas yan, lumalabas yung nerves para mag-supply na sa buong body. Okay? Ngayon, pag nag-slip yung disc, ang tinatamaan yung nerve root. Di masakit yun. Yun na ang simula. Isa sa mga common na simptoma yung sudden, no, or acute pain. Acute low back pain. Tapos, karaniwan, from the back, nagra-radiate to the legs. Opo. Tama yun. Tama. Okay, especially if you do a test, no, na nire-raise namin yung leg, yung tinatawag na straight leg raising test. Pag raise mo ng leg, ma-amplify mo o ma-reproduce mo yung symptom ng back pain radiating to a particular side. Okay? Usually one side. Parang kumakalat, ganon. Lightning. It's like a lightning type of pain. Okay? Acute. Tapos ano siya, it becomes continuous kasi naipit yung nerve, no? Okay. Ngayon, isa yon yung slip disc sa nagiging problema kaya nagkakaroon ng low back pain. Ang isa naman, habang tumatagal, nagkakaroon tayo ng mga arthritis sa joints, no? Ganon din, nagkakaroon din ng mga arthritis sa joints ng mga buto ng spine, ng gulugod. Okay? Anong nangyayari? Kumakapal po yung buto, no? Kumakapal ang buto, at pag kumapal po ang buto, naiipit naman yung spinal nerves or spinal cord doon sa daanan, sa kanal, spinal canal. So magkakaroon din kayo ng simptomas na ganon. Pero ibang klase rin yon. Madaming mga variations yon. Depende sa cause. No? So, ang main problem talaga is yung pagkaipit ng nerve. Whatever the cause is, slip disc, yung tinatawag na pagkakapal ng buto, yung spondylosis, o yung pagliliit ng daanan sa kanal, yung tinatawag na stenosis, isa lang ang ginagawa nila, iniipit nila yung mga nerves. At pagka nandito pa siya sa taas, kung saan meron pang spinal cord, kasi yung spinal cord natin dito sa lower back, nawawala na, puro nerves na lang yan. Pero pag nandito pa yung spinal cord at nagkaroon dyan ng slip disc,
then kakaroon kayo ng spinal cord symptom, which is of course mas serious kaysa sa naipit lang na nerve. Ngayon, pagka nag-progress pa ho ito, yung acute pain, the lightning pain na nag-radiate sa leg, magkakaroon na kayo ng numbness on the area where that nerve supplies, no? Okay? Part of the leg that the nerve supplies. And then later on, kung talagang hindi pa rin makorek at continuous ang affection ng nerves, naiipit yung nerve, tuloy-tuloy, pwede pong manghina, motor weakness na. And finally, pag nag-progress pa, magkakaroon ng atrophy ng mga muscle. Oo, lumiliit na. Okay? So, ganun ho ang liliit ang muscle. Okay? So, ano ang iniisip nila ngayon? Ba, nakakatakot naman pala. Back pain. Hindi ho yun. Okay. Ang back pain po, low back pain, hindi naman karaniwan yung mga sinabi ko. Mas common sa low back pain yung ang cause muscular, ligamentous, mga ligaments. Nakahinga ko. Okay. Yes. So, tinatawag doon sa pagka nagpa-x-ray kayo, minsan makikita yung straightening nung spine. Okay? Nawawala yung curvature ng spine. Yes. Yun tinatawag na spasm. Okay? So, yun ang usually cause. Padami. Sa opisina lang The way you sit down at work, you work 8 hours a day. Yes. Pagka palagi kayo nakaganon sa computer, o kaya yung silya ninyo is not ergonomic, yung friendly to the back, yung naka-slouch kayo palagi. Well, these are already reasons for acute back pain. So, meron nga ako mga nakikita, no? Kay bata, kay may edad, lalo na ngayon, cellphone. Yes. Di nakaupo po, no? Sa sasakyan or whatever. Dahil siguro yung mata ay medyo malabo na, ang posisyon ng kanyang pagbabasa ng cellphone ay nakaganito. That's it. So, anong mangyayari? Yun, ano pong mangyayari? Ang stress naman nasa neck. Neck pain naman yun. Neck pain naman. Okay. So, Dok, anong pwede nating gawin? Ang maipapayo nyo na para hindi or at least para ma-prevent itong ganito? Of course, the best kind of medicine is prevention always, no? In any condition. So, the first thing is posture. Kailangan straight kaya. Okay. Pagka nakaupo kayo sa silya, straight body. Huwag kayo mag-i-slouch. And then when you are working, even if you're in the office, in fact, so many offices now, as part of their health and safety, they practice this time out. You're allowed to stand up for a while, around a few minutes, etc. And then you go back. Kasi yung constant na looking at one thing and constant na being in one position, that's also that can initiate muscular spasm. Okay. So, thankfully, siguro mga 80 to 85% of these low back pain conditions are due to this muscle spasm. So, that means they are curable conservatively.